Hello, good morning, good evening, good night. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. We have a Bible sharing Word of God for today. Ang topic natin ay about sa obedience sa utos or Torah ng Diyos. Our story for today is about tungkol sa hindi sinunod ni na Adam at Eve ang Torah or utos ng Diyos. Sa kwento sa Book of Genesis, binigyan sila ng Diyos ng utos na huwag kumain ng bunga mula sa pinagbabawal na puno. Babasa ito sa Genesis 2 verse 16 to 17 at Genesis 3 verse 6. Praise God. Genesis 2 verse 16 to 17 at kinuha 15 at kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. 16. At inutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy ng halamanan ay makakain ka na may kalayaan. 17. Datapat sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yun ay walang pagsalang mamamatay ka. Amen. At sa Genesis 3 verse 6, at nang nakita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at lugod-lugod sa mata at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya sa bunga niyon at kinain. At binigyan niya din ang kanyang asawang kasama niya na ito'y kumain. Amen. Yun nga, yung hindi sinunod ni na Adam at Eve ang Torah or utos ng Diyos sa kwento na ayon sa binasa ko sa inyo, mga kapatid, sa Book of Genesis. Binigyan sila ng kautusan or Torah na isang kautusan na huwag silang kumain ng pinagbabawal ng Diyos or huwag silang kumain nito. May malalim na kahulugan ang isang utos na ito sapagkat sa Biblia, sinasabi nito ay ang isang utos na ito ay nakakonek sa 10 utos ng Panginoong Diyos na nasa Exodus chapter 20 verse 1 to 17. Summarize is nandito na ako ang Panginoong mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkalipin. 3. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa inyo na larawan, inanyuan, o kawanisman o anumang nasa langit, taas ng langit o ibaba ng lupa, anong nasa tubig sa ilalim ng lupa. 5. Huwag mong yuyukuran sila at paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos ng panagbinugan at hindi nadalaw ang patampasalanan ng magulang sa mga anak. 6. Kita ng kawan sa libu-libong umiibig at tumutupad ng mga kautos. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. 9. Alalahanin mo ang araw ng Sabat pang ipagngilin or ipagdiwang.
6 na araw ay gagawa ka ng iyong gawain. Ang lahat ng iyon ay iyong gagawin. 10. Ngunit ang ipag-7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyon, huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, na lalaki, babae, ni ang inyong aliping, ni ang iyong baka, ang iyong ibang lupa na sa loob ng iyong pintuang daan. 11. Pagkat sa amin ang araw na ginawa ng Panginoon ang lupa at langit, ang dagat, lahat ng naroon, 3 araw na pat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinagbanal. Igalang mo ang iyong ama at iyong ina. Huwag kang papatay or pumatay. 14. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw at 16 last, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa at 17 last, huwag mong ibutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong ibutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng inyong kapwa. Yun. Ang 10 Commandments nakakonect dun sa utos ng Panginoon sa unang lalaki at babae na si Adam. At Eve. Hindi lang to iisang kautusan. Iisang kautusan pero madaming meaning. Kaya 10 kautusan, nakakonect siya dun sa 10 Commandments, na parang nung kinain nila yung prutas na yun, hindi siya just physically but spiritually. May connection ito sa pagsamba sa Diyos, na parang nag-disobey sila na dahil gumawa sila ng Diyos-Diyosan nila or sumamba sa ibang Diyos na hindi naman kagaya ng rebulto or Diyos-Diyosan o statue na pinagbabawal ng Diyos sa 10 Commandments. Yun lang po. Sana naintindihan nyo ang Bible, Word of God sharing for today. God bless and ingat po palagi and God bless. Amen.